At isa na namang buhay minivan story ang ating matutunghayan sa araw na ito. Pero ngayon ay bumiyahe kami ng medyo malayo-layo, no? All the way from Valenzuela, bumiyahe kami papunta rito sa Cavite para mapuntahan itong i-feature natin na mga minivan, okay? Pero mas malayo ang binyahe nila. Pero syempre, kaysa ako magkwento, sila na lang pagkwentuhin natin. Kaya puntahan na natin sila. Let's go! Okay, andito tayo ngayon. Kasama natin si Sir. Sir, pakilala ka nga. Cheska, transformer from Davao City. Cheska. Yun yung pangalan mo, Sir? JP. JP ang pangalan mo. Pero yung Cheska, Company name. company name. Okay. So, from Davao City sila. Sila yung sinasabi ko na mas malayo yung binyahe nila. Kung kami, galing lang kami ng Valenzuela, sila ay galing pa ng Davao City. Yes. Almost 1,500 kilometers. Yung binyahe nyo? Yes. Oo. Pati yung Bagyo, sinalubong talaga namin. Bagyo, baha. Pero sir, bago natin puntahan yung mga masalimuot Yun, na mga pinagdaanan ninyo, pwede ba namin malaman, sir, kung bakit kayo nagpunta dito sa Luzon? Yun po, kasi first talaga is inatid po namin yung mga unit sa mga mahal naming customer, okay? So, yun talaga yung gusto namin, yung door-to-door delivery. So, maliban po doon is gusto pa talaga namin ma-prove na tested po talaga yung mga units namin na from sa own build namin na aabot yung unit namin na walang aberya, walang kalampag, especially yung makina. Yun yung pinaka-importante. Narinig natin na nagbi-build sila, sir, no, ng mga minivan. Gaano katagal nyo nang ginagawa yan, sir, yung pagbubuo at pagbebenta ng mga minivan? We started last 2021 na. So, 2021, mga 3 years na rin, sir. 3 years plus na rin. Oo, matagal-tagal na rin yan. Kadalasan, sir, yung mga customer nyo ba, since taga Davao kayo, karamihan ba taga Davao lang o may mga taga Luzon din, taga Visayas? Pang-anim pa po ito sa Luzon, then karamihan talaga from Mindanao, then Northern Mindanao po. So, kumbaga, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga umu-order sa inyo? Yeah, so far. Mayroon na ngayon. Sa tingin mo, sir, kung ikaw ang tatanungin, ano yung medyo may pagmamalaki mo na parang specialty ng ano nyo, ng company nyo, kung ano yung mga kaya nyong gawin? Saan kayo pinakamagaling? Lahat naman ng builder magaling. Yung sa amin naman is yun, ginagawa namin lahat talaga, mabigay yung tamang quality ng sasakyan na hindi sasakit yung ulo ng customer. So, binubuhos namin lahat ng aming makakaya. Quality first and safety, yun po yung pinaka-importante. Hindi po namin iiwan sa ere yung customer after sales. Kahit 2 years, 3 years from now on, madali lang kasi mag-reply eh. So, di ba? Sabi ko sa kanila, habang buhay pa tayo, handa kaming tutulong sa inyo. Yun ang ano sa amin. Boto nyo si sir. Tatakbo ka ba, sir? Hindi naman. Kala ko tatakbo kayo. Ayan. Pero sir, katulad nun, isa ako sa mga, syempre, taga Metro Manila ako. Paano nyo ginagawa yung, bawa yung check-up o maintenance? Pagka kayo nasa Mindanao, yung unit nasa Luzon, paano nyo tinutugunan yung mga tanong ng customer pagka nagka-problema sila sa unit? Yun sir, video call. So far, yung mga units namin na tatlo, almost 3 months na kasi wala naman say hi or hello. So nagpa-follow up na rin man ako sa unit. Wala naman ang aberya. Sabi ko lang sa kanila, huwag pa rin kayong mahiya magtanong sa amin kung in case may problema sa unit at handa naman kami tutulong. So pang-anim na namin to na unit. Hopefully na these 3 units, ganun pa rin yung after nito. Kagaya ng tatlong na nauna dito. So, sa Luzon. Napakasarap na pakiramdam kasi yung tatlong nauna, until now, wala po talagang problema. No? So yun po yung pinakamasarap na pakiramdam sa mga builder. Walang sakit sa ulo yung mga unit namin pagdating sa mga customer. Okay lang ba, sir, na medyo ipakita natin ng konti? Ano ba tong mga unit na dinala nyo dito sa Luzon? Okay, ito, sir. So, ito po yung DA17B na power mirror, power window. So, isa po ito sa pinakamatipid na automatic transmission. This is Tiptronic. Para sa akin, this is one of the best automatic transmission kasi napakatipid sa gas consumption. So, I think nasa 16 to 18 kilometers per reading po ito. Ay, matipid yun. Matipid talaga. So, kami from Davao or Mindanao, I think nasa 80 to 90% talaga ito yung ginagamit talaga namin. Napaka-solid po ito. Pero sir, ang tanong ko, bakit Nissan ang emblem na nakalagay? Ano na ito sir, halos same lang po yan sila ng lahat. Original factory from Suzuki. So, emblem lang po yan. Lahat ng pyesa nito is same lang po sa Suzuki. 100%. Iyon. So, kumbaga, itong emblem na to, yan lang yung Nissan dyan. Pero lahat, makina, lahat ng laman, lahat ng nasa loob, Suzuki. Okay. Ito sir, paano ba to? Ano lang siya? Manual lang? Yes sir, manual lang. Manual lang. Medyo marumi kasi di pa kami nakakaruwas talaga. Hindi, okay lang. Ito rin po yung mayor. Napakalamig ng aircon. Naramdaman ko rito, malamig yung aircon. Hindi ko alam kung malamig yung aircon o mainit dito sa kinatatayuan namin. Pero malamig talaga, nararamdaman ko. Tapos, syempre, common naman
naman ay nakakita naman na tayo ng DA17 na loob. Ganun din siya. Tapos yung manibela, sir, Nissan din, no? Yes. So ano kaya yun? Parang cosmetics lang yung binigay ng Nissan. Tapos lahat Suzuki na. Same lang ng loob. Parang hindi kasi nila makaya talaga si Suzuki pagdating sa key car. So, yun, nakiride na lang siguro nakiride sila. na lang. Parang ganun. Oo, so ayan, sara natin to, sir. Yun, no? Tapos, eto naman tayo, sir. Okay. Dito naman tayo sa pangalawang unit. Ano naman ang tawag dito? Parang pick up na... Yes, drop side. This is drop side na DA16 drop side multicab. Naka-lift up po ito na unit o naka-multi-terrain din po. Isa ito sa pinakamatipid na multicab na drop side. Kaya ito 18 to 20 kilometers per liter. So, takbong pogi lang yun. Oo. Parang... Ano lang, marahan lang. Marahan lang. Marahan lang. Oo. Pero ito, master, pinatakbo po ito namin ng... Nasa ang panel gauge kasi nito, 120 lang. Pero i-upload ko po ito, 123 po. 123 umabot. Lumagpas. Lumampas pa Eh doon di nasira. Hindi, meron kasi kaming conway. Meron. Akala ko, lumagpas yun. Eh, may ano yun, may stopper yun. Meron akong ano, Pastor, yung ano dito, yung conway niya. Yung extension. Oo, may bukod siya. Tapos ito, Nissan din, nakikita natin. Same lang din, parang gano'n ang kwento sa kabila. Sir, silipin ko lang to Okay. Ang lamig din ng aircon. Ang lamig ng aircon. So, Nissan din ang nakalagay doon sa manibela niya. Power steering, aircon. Ayun, power steering. Naka-aircon na rin. Ayan, may aircon. Siyempre, yung aircon malamig din. Siguro factor na dahil nga isang maliit na area lang siya. ganun kalamig. Kaya malamig talaga. Pero yung luwag, ganun pa rin. May luwag pa rin siya. Maganda ang interior. Ganda ng upholstery. Manual transmission. Tapos ito, kita naman natin yung likod. Napakaluwag. Napakaluwag nito. May idea ka, sir, kung gaano kalapad tong ano na to? Actually, hindi ko talaga nasukat pa yung ano niya talaga nito eh. Oo. Basta mas malapad ito kaysa yung mga cut eye dati na mga square eye na mga old na mga ano. Mas Pero- malaki yung beddings nito. Tapos ang ganda ng gulong. Okay, ang height ko, Sabay- 5'8". sabay na 5'8 ako. Pag humiga ako rito, lagpas pa. So siguro mga 6 feet. 6 feet yung haba, tapos yung lapad niya, hindi ko na alam. Basta malapad siya. Ayun, no? Oh, para tayo nasa jacuzzi, sir, no? Ayan. Uy, pwede nyo gawin yun, ha? Kuha kayo ng ganito, tapos Hindi, lagyan na ng ano. yung Mayor. parang ano, trapal. Trapal. Oh, Lagyan parang ng tubig. trapal lang. Oo. Tapos pag mainit, alam mo yun, di ba? Chill-chill ka lang. Chill-chill ka lang Ikaw sa naman, master. ano. Shot. Ay, kape to, kape. 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 Ayun. Ay, pakibulot na lang. Ayan, ang luwag, maluwag dito. Pwede rin to sa ano, no? Ay, malapit na yung ano, yung eleksyon. Di ba, yung mga nagmo-motorcade? O baka wala pa kayong ano, pwede rito. Pwede rito, sir, no? Vote mayor. Boto nyo ako, Mayor. Ilagay nyo yung pangalan ko, Mayor, ha? Tapos, eto, sir, andito na rin lang tayo. Dito na natin pagkwentuhan sige. to. Eto, anong unit naman to, sir? Itong isa. Itong variant niya, sir, is DA17B. Manual naman po yan. DA17V. Yes, manual, non-turbo. Non-turbo, manual. So, siya po yung sa pinakamatipid na manual na non-turbo po na DA17B. So, Okay. ang ratio rin po niya nasa 17 to 18 kilometers rin po yung kanyang reading. So, ganyan ano, katipid yung manual. Matipid nga. So, I think yung manual dito sa Metro Manila, hindi masyado eh. Oo, Kasi baka... mga automatic lovers yung mga Manileños. Tapos, itong style na to, sir, itong color combination na to, ito ba ay request ng may-ari o Yes, kayo ang... request ng may-ari? Request talaga niya yan. Copy talaga lahat ng inutos ng ano niyan. Ayan. Sinunod po namin talaga. Kung sino man yung may-ari, shoutout sa'yo. Ang ganda ng color combination na napili mo. At feeling ko, ang ganda rin ng execution nyo, sir, kasi napinturahan nyo siya ng maganda na, ano, malinis yung pagkakagawa, sir. Thank you, Mayor. Ayan, baba tayo, sir, para hindi tayo mukhang ano rito. Okay, the usual. Siyempre, maluwag. Si Yuli nga pala yung kasama namin ngayon na videographer kasi wala si Chuens. Hindi, ano lang, may bahalang na madadaanan. Kaya ano. First time ni Yuli makakita ng minivan sa personal at ang sabi niya kanina, ano sabi mo kanina, Tol? Ang laki sa loob, ang luwag. Nakarinig niyo yun. Ang laki sa loob, maluwag. Maganda interior, maganda design. Suzuki ang nasa manibela. Meron silang Android screen. Tapos manual transmission. Ang ganda ng labas. Naka-mags pa yan. Ang ganda. Ayan, si Sir JP na bumiyahe all the way from Davao papunta ng Maynila. Sir, pwede ko bang itanong sa'yo, bakit kahit bumabagyo, pinili yung bumiyahe para ma-deliver tong mga unit na to? Actually, unexpected talaga yung bagyo kasi doon na talaga pumasok yung barko. Nandoon na kami sa ano sa Leyte na. Pagdating namin ng Samar, grabe, bigla lang signal number 1 talaga. So unexpected talaga. Bagyo na walang mapuntahan ba. So kailangan talaga ituloy namin yung ano. So doon na kami nagstay sa Allenport. So ano, sir, mula nung
umalis kayo ng Davao, ilang araw na hanggang ngayon? Anong araw kayo umalis ng Davao? Sabado. Sabado. Ang Sabado araw ng ngayon umaga. ay Friday. Mag-iisang linggo na kayo na bumabiyahe. Pero yung Siyempre, isang araw pa kami dumating, sir. isang araw pa kayo dumating. Pero siyempre, kasama na doon yung mga delay. Dahil nga siyempre, may mga barko na hindi pwedeng bumiyahe dahil may bagyo. Lagi ko pong inuulit kasi yung target po namin talaga sa ginagawa namin, we build passion and we build with heart. On that time na sasabi kami na deliver, kahit po may bagyo pa man yan o ano, so i-deliver po talaga namin yan. Unlike talaga yung grabe na yung bagyo, we stop sa area na doon nagkabagyo. Pupunta po rin po talaga kami sa unit at ihatid po namin sa door to door sa mga unit. Kung kayo ang masusunod nun, malamang babiyahe pa rin kayo. Oo. Kaso, siyempre, dahil may mga Coast Guard tayo, Yes. na sila yung nagsasabi na hindi safe bumiyahe, talagang stop ang biyahe. Pero ganun pa man, andito pa rin sila, sir. Actually, ngayon, medyo makulimlim pa rin. Actually, di ba, ngayon pa kami nakatikim ng ganitong makulimlim pero araw na Kahit kunti. paano, may araw na, no? Oo, yung ngayon talaga, as in, ngayon pa. So, sir, matanong ko lang, kahit estimate lang, kasi baka may naghihintay. Kahit ito na lang, range lang, magkano ang ganitong unit sa inyo? Ano nga unit to, sir? DA17 manual, non-turbo. Ayan, nasa magkano to, sir? Range lang, kahit range lang. Hindi yung mismong presyo. Nasa 310. So, 310 to 350, mag-range siya po ng ganun. Depende na po sa setup. Ganun. So, yun. Kasi maraming mga bago, mga interesado sa minivan na akala nila pare-parehas yung presyo. So, ako po, hindi po ako nagbibigay ng eksaktong presyo. Kahit si sir, range lang yung binigay niya. Kasi nga, kada unit ay magkakaiba ng presyo yan. Magkakaiba po lahat. At least may idea kayo kung nasa magkano yung ganitong unit ni sir. Malamang maraming magtatanong, maraming maghahanap sa inyo. Pakilala kayo ulit sa inyong page nyo, saan kayo makikita, contact number para malaman nila. I'm JP from Davao City. Our shop is Cheska Elaine Transformer from Davao City. We are located at Biloso Street. Sa likod lang po yan mismo ng Victoria Plaza. Kami po ay nasa center heart of City of Davao. Then ang number po namin 0915-6794-066. So, yun, alam nyo na. Ngayon, sir, bago tayo magtapos, ano naman ang mensahe mo dun sa mga hanggang ngayon nagdadalawang isip kung kukuha ba sila ng minivan o hindi? Ano masasabi mo sa kanila? So, sa mga nagdadalawang isip po na bibili ng minivan, wag na po kayo kasi napaka-goods po ito. So, lalo na po kung makahanap po kayo ng magandang unit at the right na builder po. So, yung kaya po kayong ipagtanggol. Kaya po ipagtanggol yung unit ninyo after sales. So, yun po yung pinaka-importante sa lahat before anything else. So, alam nyo naman po itong unit na to, totoo po yan. Once na bibili kayo nito, depende na rin po sa builder yun. Kung kaya niya panagutan yung unit until the end. Yun po yung pinaka-importante. So, yun, no? Kaya ako personally, lagi ko rin sinasabi yun, umanap kayo ng mapupusuan at mapagkakatiwalaan ninyong builder. Tama yung sinabi na yun ni sir na may mga builder kasi na pag nabentahan ka, wala na, dead man na, di ba? May mga builder naman na pagkabenta sa'yo, after ilang taon, hindi ka pababayaan yan. Pag may tanong ka, sasagutin ka. Pag kailangan mo ng parts, mapapadalahan ka. So may mga ganong builder. So yun yung kailangan nyo i-consider bago nyo alamin kung magkano yung unit, di ba? Maghanap ka muna ng builder na mapagkakatiwalaan. Ayan. So bago tayo magtapos, sir, ay palagi ko naman itong ginagawa. Meron akong ibinibigay na iniwan ko rito sa loob. Okay, sir, ito. Lagi man ako nagbibigay nito. Meron akong video, sir, na sabi ko, wag kang bibili ng minivan. Pero dahil doon sa video na yon, ang daming bumili ng minivan. Yun, no? Hindi ko lang kung bakit. Pero sabi ko, wag kang bibili ng minivan. Pero ito, sir, meron kami t-shirt dito, sir. Wag kang bibili ng minivan. Yun, no? Ilan ba kayo rito? 4. O, ayan, wag kang bibili ng minivan. Tapos, meron pang isa pang, wag kang bibili ng minivan. Yun, dong. Tapos, naubos na. Kaya yung isa, aprobado na lang. Ito yung brand ng t-shirt namin, aprobado. Sa iba to, sir. Ayan. Tapos ay meron pa ritong car diffuser. Ayan, so Isa Sense yan. Sa amin din yan. So, ayan, lagay ko na lang dito, sir. Ayan, wag kang bibili ng minivan. Ito, aprobado. Wag kang bibili ng minivan. Actually, ang nangyari dito, nag-comment si Will. Ayan, nag-comment si Will dun sa isang post ko. Kinoment niya yung picture ng 4 na unit na dala nila. Tapos napanood ko sila rin dun sa page ni Master Garage. Kasi dumaan sila sa Master Garage dito sa Cavite. In-invite kami kagabi. Ayan, so right away, nag-message ako. Sabi ko, bago ma-deliver yung mga unit, baka pwede ko silang ma-interview. So, ayan, si Will. Si Will, maraming salamat sa iyo, Will, ha? Ayan, sir, maraming salamat din po sa inyo, sir. Maraming salamat. Dahil sa photographer natin na Pogi rin. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Si Yuli po, si Yuli. So, Sir Yuli, thank you very much. Ayan, Pogi ba siya, sir? Poging-pogi. Ayan, so, ayan. Okay, mula rito, sa tapat ng SM Molino, dito sa Petron, ang masabi namin sa inyo ay, wag kang bibili ng minivan! Alright. Master.
Isa na namang episode ng Buhay Minivan ang ating nasubaybayan. At ngayon ay nakauwi na nga kami dito sa amin sa Valenzuela. Ang Buhay Minivan story natin ngayon ay ang kwento ni Sir JP. Ngayon, isang builder at seller ng minivan. At siya ay bumiyahe mula Davao papunta ng Luzon para ma-deliver ang mga minivan ng kanyang mga customer. Nakakatuwa ang episode na ito dahil narinig natin ang kanyang kwento na sinuong nila ang mahabang biyahe, tumawid ng ilog, tumawid ng dagat, ng mga bundok, sinalubong ang malakas na bagyo para dumiretso sa mga customer nila, yung mga unit, yung mga minivan na order ng kanilang mga customer. So nakakatuwa yun. Kumbaga doon nakikita natin ang dedication, ang dedikasyon ng ating mga builder para makapag-deliver literally ng magandang produkto sa kanilang mga customer. Siyempre lahat naman ng mga builder may kanya-kanyang paraan para makapagpakita ng dedication at passion sa kanilang ginagawa. Kumbaga, yung pagde-deliver ng door to door, isa lang yan sa mga paraan nila para magpakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga customer. So, ayan, gaya ng lagi ko sinasabi, pumili kayo ng maaasahan at mapagkakatiwalaan na builder. Napakarami nating dapat i-consider sa pagbili ng minivan. Unang-una dyan, kung sino yung builder mo, kung gaano siya kalayo sa'yo, ano ang kaya niyang gawin. Kaya importante na kikilalanin ninyo yung builder na lalapitan ninyo. Kayo na bahala. Ako naman, pag may mga ganitong episode, nagbibigay lang naman ako ng options. Pwede kayong kumuha kay ganito, pwede kayong kumuha kay ganyan. So, kayo ang bahala. Options lang po ito. Okay? Wala man ako sinasabi na, wala kayo ibang bibilan ha. Dapat dun lang. Dapat kay ganito lang. Dapat kay ganyan lang. Wala. Kasi ayoko ring masisi bandang huli. Eto, pinakita ko sa inyo, sila yan. Yun yung style nila. At marami rin naman ng mga builders na gumagawa ng ganyan. Yung door-to-door na delivery. Mamanehohin nila papunta sa bahay ninyo. Yan, depende sa usapan ninyo yan. Okay? Ayan, ang maganda, ngayong episode na ito ay nadagdagan ako ng bagong kaibigan na taga Davao at merong nagbabalik na lumang kaibigan na taga Yuseco sa Maynila. Ano masasabi mo, tol? Alright. Okay, si Yuli, ha? Nung nagpicture nga kami kanina, feeling ko parang Mayor TV 2017-2018 era. Ayan, yung mga ganyan. So, ayan, maraming salamat kay Yuli dahil sinamahan niya ako ngayon dahil hindi pwede si Chuens. So, ikaw kung meron kang kilala na merong minivan o baka ikaw mismo may minivan ka. Okay, may kilala ka na gumagawa, nagbebenta. Basta may kinalaman sa minivan, yung kanilang buhay at kinabubuhay, pwede nyong isuggest sa kanila na baka pwede ko silang ma-feature, dito sa episode ng Buhay Minivan. Mag-comment na kayo dito sa video na to o di kaya para mas mabilis mag-message kayo sa Facebook page ko, Mayor TV. Ayan, hanapin nyo na yan. Tapos yung t-shirt na pinamimigay namin available yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ayan, hanapin nyo lang aprobado o kaya huwag kang bibili ng minivan. Marami pa mga designs dyan. So pwede nyo kalkalin yung mga paninda namin dyan. Pati yung pinamimigay natin na parang car diffuser o hanging scent. Available din po yan sa online. Okay, hanapin nyo na lang po. So ayan, this has been Mayor TV. Kasama ko si Yuli sa camera. Si Bukbok ay nasa garahe. Pero ang masasabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Undertaker. Roll na yung outro.